Good evening mga papi. Medyo maikli lang ang video natin ngayon. Pero isa to sa mga basic na usually pinapalitan natin sa kotse. Okay. Ang topic natin ngayon, pagpalit ng brake light. Actually, pagkatapos natin gawin to, alam niyo na rin magpalit ng signal light. Okay, ng ating 2009 Ford Focus. Okay. Note lang na sa model na to, may konting mga komplikasyon. Okay, una, kung papansin nyo, puti yung kulay ng brake light cover. Okay, kaya unang consideration nyo, kailangan yung bibili yung bombilya para sa signal and brake light, dapat regulation yung kulay. So, pag signal light, dapat dilaw yung kulay ng mismong bulb. Sa brake light, kailangan, syempre, pula. Kung gusto nyo regulation. Okay? So, nagiging issue siya. Kasi usually hindi readily available yung brake light na yung tail light na may kulay. So, una, hanapin nyo yan. Okay? So, tapos, kahit hindi pa pundido yung bulb nyo, gaya ng nandito ngayon, kasi kung titignan nyo, nadidiscolor na siya. Okay? So, pag ewan ko kung nakikita, hindi na siya actually red. Okay, so yun, yun ang unang consideration nyo. Kailangan ang bibilin nyo na bombilya tama yung kulay. Okay, tapos ang next important consideration nyo, yung type of socket na gagamitin. Okay? Hindi usually pwede yung standard na socket. So, heto nga. Kaya papalitan yung brake light ngayon, hindi dahil pundido siya. Okay? So, wala pa kasi ako nakikitang brand na yung maganda yung red color. So usually sa Lazada ko lang siya nakikita eh. Tinatry ko iba-ibang vendor. Hopefully mas matagal tong na-order ko ngayon. Anyway, ito yung luma. Okay, na brake light. Inalis ko na to. Okay, so kita nyo buo pa naman yung dalawang filament. Kaso sa katagalan, nawawala yung red tint ng kanyang bulb. So, pagka binubuksan mo yung park light sa likod, tsaka pag nag-brake ka, yellowish na lang siya. So, hindi siya regulation talaga na red light, di ba? So, okay, ito yung pangalawang consideration other than yung tint ng bulb, okay? Ang susunod na consideration, kung mapapansin niyo yung socket, okay? Try natin i-close up. Okay. Okay. Pag nakita nyo, ayan, kita nyo, di ba, double contact siya. Okay. Pero pag tinignan nyo yung kanyang parang gatla, ito, tsaka yung sa kabila. Okay. Hindi siya straight. Okay. May slight angle. Yan. Hindi siya yung diretsyo na itong gatlan to side na to exactly nandito sa kabila. Parang slight angle siya. Parang naka-V. Okay? In comparison, yung sa Corolla ng parents ko and dun sa Honda na nagamit ko dati, usually ganito yung gatla niya. Diretso. Okay? Well, hindi ito yung double contact pero kita niyo yung gatla. Ito, tsaka dito, inline siya.
sa both sides. Okay. So, kailangan pag magpapalit kayo ng brake light, dapat ganyan siya, yung gatla niya at an angle. Tapos may dalawa ring ganyan. Ang tawag sa socket na ganito, una yung double contact, tapos naka-angle yung mga notches niya. Okay? Ang tawag dito, BAW 15D. Okay? So, ito yung bago na binili ko. Siyempre, BAW 15D siya. Okay? Yung isang klase, ang tawag sa kanya BAZ 15D. Okay? Okay, ang difference niya, pagka nilagay niyo yung gatla dito sa left, okay, ganyan. Tapos yung double contact nandito. Yung BAW, parang pointing downwards dito sa kanan. Ito. Okay, nandito siya. Pag BAZ, nandito siya sa taas. Okay? So, again, pag bibili kayo ng replacement brake light bulb for the 2009 Ford Focus or yung similar models, okay, ang bibili nyo ay BAW 15D. Okay? Banggitin ko na rin yung sa signal light, okay, single contact, hindi rin pwede sa kanya yung straight yung angle ng notch. Okay, ito yung tama. Okay, kahit single contact siya, pag tinignan niyo yung hindi siya aligned. Okay, pag ito pointing straight left, iba yung angle ng kabila. Napansin nyo? Okay. Pakita ko yung picture to identify kung ano yung code ng ganitong socket para sa signal light. Okay. So again, yeah. Tsaka yung gaya ng banggit ko kanina, pag mapapalit kayo ng bulb for the signal light, kailangan yellow. Yellow yung tint or amber yung color ng bulb. Sa brake light, kailangan red. Kasi kung hindi, clear lang kasi yung cover ng tail light ng 2009 Ford Focus. So, hindi magiging regulation yung kulay ng ilaw nyo. Pag hindi ganun ang pinili nyo mga bulbs. Okay, to change the brake light bulb, kailangan natin i-remove itong yung brake light assembly. Okay, so una kailangan buksan natin yung hatch nya. Tapos merong dalawang Phillips head screws, isa dito sa taas at isa dito sa baba. Okay, kailangan lang natin i-unscrew. Okay, so gawin lang natin one hand habang hawak natin ang camera phone. Okay, okay, isa. Tapos yung isa dito sa taas. Okay. Okay. That's okay, screw number 2. Okay, tapos kailangan lang natin siyang i-lift. Okay, may dalawang lock siya doon sa with the body. Okay, so basically kailangan mo lang angat. Actually maluwag na siya. Nasi-shake mo na siya.
Okay, lilift mo lang siya. Okay. And okay, yan. Kahit hindi nyo naman alisin yung buong assembly, may access na kayo dun sa brake light socket tsaka dun sa signal light. Okay, pero today ito lang ang kailangan palitan. Okay, so pipilitin nyo lang siya ng counterclockwise. Okay, tapos hatak lang at makikita nyo na yung bulb. Okay, kailangan nyo lang siya i-press kamukha ng ibang tapos bigyan nyo lang ng counterclockwise twist, mabubunot nyo na siya. Okay, at ito yung reason kung bakit nga natin siya papalitan. Discolored na siya. Okay, so ito na yung ating replacement na bulb. Okay, red na red pa siya kasi bago. Hopefully tumagal yung color tint ng kanyang bulb. Okay, so kakabit lang natin siya ulit kung paano yung orientation ng original bulb. Makikita niyo yung gatla, ito sa taas dito, tsaka ito. Okay, naka-angle siya. So, okay, kailangan mo lang i-match. Okay, so yan. Okay, tapos push, then clockwise twist. Okay, pag balik dun sa mismong assembly, kailangan mo lang i-align ulit kung paano mo siya tinanggal. Okay, may mga gatla siya kaya hindi mo siya may papasok ng mali. Okay, so okay, there. Once maipasok mo siya ganyan, twist clockwise. Okay, clockwise twist. And doon na siya. So, kailangan mo lang ulit ibalik tong assembly dun sa body. Okay, may dalawang siya dito ha. May stud dito para sa butas na yun. So, may isa pang stud dito, papasok naman siya dito. Okay, so align lang siya, ganyan, kasi bigyan mo lang ng konting tampal at lock na siya. Okay, so kailangan mo lang ibalik ngayon yung dalawang Phillips head screws ito. So babalik na natin yung Phillips head screw. Isa dito. At yung isa ito. Mas madali ito kung wala kang hawak na mobile phone para i-video. Okay, kabila. Balik na ito kabila. Okay, that's it. So same procedure sa kabila and finish na tayo. Okay, just to compare yung ilaw, ito yung side na hindi ko pa napalitan. Okay, so kita nyo discolored siya kaya ayun, sisilip nyo dun sa kaya ang kulay niya yellowish kasi nawala na yung red na tint niya. Ngayon, yung pinalitan natin sa kabila, kung papansin nyo, yan, red. Yeah. Kahit yung pag sinilip nyo yung
dito maaninag niya yung bulb. Okay. Kulay red siya. Kaya syempre regulation yan. Tapos for safety pa rin kasi red talaga ang symbol ng stop. Di ba? Okay, so yung isa palitan ko na rin para pareho na silang red later. Okay, last test ng brake light bulb na kakabit lang natin. Ito, red na siya. Okay, tapos yun yung kabila. Red. Okay, so kung nakatulong po sa inyo, please subscribe, like and share this video. Hanggang sa susunod, papi. Thank you.